So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Class G versus Michael Jo. Katatapos lang natin reviewin yung battle nila 3D at ni Saint Ice. So uploaded na yun sa channel natin kagabi, which is iisang gabi ko lang din siya ginawa. So nauna kong gawin yon bago ito. So, pinag-iwalay lang natin. So, ganoon naman tayo lagi pag pupunto tayo ng mga vids natin sa channel natin. Minsan, sa isang gabi, 2 o 3 battle yung nagagawa natin. So, 3 araw na agad yun, 2 araw na agad yun. Ay, 2 gabi or 3, 4, good for 2 nights or 3 nights na agad yun. So, ganoon tayo gumawa, no? Nagpalit lang ako ng cup. So, shoutout sa... baka may mag-sponsor ng cup. Joke lang. Sana, pero sana, 'di ba? Lip, Idol Lip. Asa na yung ina-arbor kong cup? Lip Cram. Asa na yung ina-arbor kong cup? alam mo yan, Lip. So, ayun. Babalik tayo. Class G versus Michael Jo. So, after ng battle ni Class G kay Slack 1, ngayon lang siya bumattle ulit no. So, tignan natin kung andito pa rin yung gutom ni Class G. Tama ba ako? Tama no, pagkatapos niya ng battle kay Slack 1, nagpahinga siya. So, ito lang. So, tignan natin. Kay Michael Jo naman, pares pala silang galing talo. Kasi alam ko talo si Michael Jo kay Saint Ice, 'di ba? So, ayan, pares silang galing sa talo, kaya tignan natin kung anong klaseng battle. Pares gutom, pares gustong bumawi sa pagkatalo nila sa plus battle nila. Kaya, huwag natin patagalin to. Game! G, pinili niya mauna si Michael Jo. Unang banat kay Michael Jo, hantungan 4. Pakinggan natin. Yo! Yo, pakigaw! Aking kalaban, Class G lang naman. Artist sa kalam, kanyang rap sheet malaman. Lagi siyang advance, asin talagang maagap sa tirahan, parang bagsikat badang. Class G, tita mo si Sarah, pinsan mo si Flo, tito mo si Fleck G. Bida ka pamilya, apelido na trendy, pues sasaktan kita ng heavy, itatanggi kita. Di ka kilala ni MG. Gago. And bitch! Ang daming letra sa alphabet, but kinuha mo pa rin G? Let's see. Total naman, aminado kang tibo, ba't di na lang lesbi? Okay. Tambuya ka! Tambuya ka! Nagawa mo yun, boy? Ang husay mo. Ang masasabi ko lang, tol, hats off sa'yo. So umamin ka kay Third na isa kang lesbian. Feeling mo may sense yan? Gago, walang silbi sa scene yan. Next time na magko-confess ka sa 3, dapat yung killer ni Lil Jon. Tingnan yung katangahan. Sa timing ng outing, parang sariling karera pinatumba, daig pa pinatusta. Umalis ka ba naman sa closet, ayon? Sa Slack, kinapos ka! Okay. Tangina mo, malantog ka! Sabi sa info niya sa FB, I can make you mine. Meron pang smile emoji. I can make you mine? Taray! Ang husay, clever, certified puday getter. I can make you mine? Ano ka, live seller? Ina mo ka, pag-gangsta-gangsta, tapos etchusero, gangster na malande, gago pusero, isa kang Gina pa-sweet, may halong pumelo. Okay. At may nakalap ako na kwento. Sabi ni Kilan, yung puke na syota mo may bulate. Totoo? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, bossing. Dapat dyan trending kasi mind-bending. Sinisibak mo, may lupa, that's groundbreaking!
Ikaw ang kinukumpara kay Tipsy, pero dapat yung jowa mo. Kasi siya may pagka-Einstein dahil sa wormhole. Oh. At idamay natin yung boss mo. Lagi mong binabanggit si Surka the Battle. Turing mo ay family. Pero bakas dishonesty. Kasi kung talagang nasa puso mo yung Mac, bakit mukha kang Jollibee? Alam mo ka, split personality. Gago. Yung katawan mo pang 30s, tapos yung boses pang nursery. Gago. Boses mo mas matining pa kay matinang nag-e-explore ng property. O kinakain ni Antonym. So tama mo pala yun? Gago. O kinakain ni Antonym. Parang mapapatid ang artery. Pride kami ng silang. Sigaw nitong si Wannabe. Si Surat Jonas maybe, pero ikaw, pride ng LGBT community. Boses kiki ka kasi G. Tili ka ng tili. Paano ka naging mahusay na taga-silang kung laging ipit delivery? Patay kang bata ka. Humanda ka sa gahasang daig pa ang pirata. Pipinggirin yung G kahit walang gitara. Dahas isasagad hanggang ikay hinana. Madali kang titiklop, walang lamang pitaka. Paglabas nito online, damang-dama pinsala. Mubuli ka sa net, dangal manggigitata. Ito'y Miss Conde Massacre. Sa web sirang-sira ka. Plakta ka da, tirada. Nag-fail ka kay 1. Nag-fail ka kay 3. That's odd. Boy, you better listen. Pagiging champion mo sa motos doesn't make it even. Kasi pagpasok mo sa flip top, dinamit expectation, nagtuturo ka, run online. Para sa gamer na beginner. Class ka, Glenn. Hindi ka teacher, run online. Please, man. Talunan ka na nga sa tunay na buhay, nagpo-promote ka pa sa pagiging quitter. Habang nagtuturo ng tuturo na nga lang kita. Yo, habang nagrarant, habang nagtuturo to sa run, habang nagtuturo to ng run online, yung girlfriend niya naririndi na. Sa Facebook group ng mga apam, nagpo-post ng senti niya. Habang nagtuturo ng ranto sa iba, yung jowa niya nagra-ranto sa iba. Failure ka bilang rapper, streamer, kahit pagiging partner. Failed kada subok mo sa buhay, kaya di na nakakagulat. Kung puro F yung testong class, di na makakausad. So Brad, makinig ka sa aking lecture. Your name, synonymous sa failure. Sa sobrang daming failed, nagsisilbi ng warning. Automatic na to sa amin na when you see F, you know G is coming. Timing. Okay. So, una, medyo napahaba yung round ni Michael Joe. Pangalawa, may stumble siya. Pangatlo, hindi ganoon ka-effective yung mga angulo na ginamit niya kay Class G. Yung tomboy, which is nagamit na yon. Pangapat na ba? So, ulit. Una, napahaba yung round niya. Pangalawa, nag-stumble. Pangatlo, ineffective yung mga nagamit niyang angle. So, pang-apat, hindi niya nakuha yung momentum niya. So, ayun, yung apat na napansin ko sa round 1 ni Michael Joe. And kung tatanungin niyo kung ano yung mga okay na nagawa niya sa round 1, siguro yung nameplay lang, yung about sa Class G, tito mo si pinsan mo si Sarah, tito mo si si Flo, di ba? Ganun. Okay yun, nagustuhan ko yun. Akala ko nga makakuha na niya yung momentum niya dun sa sa part na yun eh. Kaso lumaylay si Michael Joe sa na yan, sa round na yun. Kaya proceed tayo agad kay Class G sa pagkakataon na to. Hinabaan mo yung round mo tapos magcho-choke ka. Tanga ka din no? Aba, GG to aba.
Anong Flex G? Flex G yung tanga! Tsaka pati pag-run online ko, dinadama yung puta. Baduy mo parang naka-ponytail. Palipasa, alam mo lang laro yung puki ng ina mo, solitaire. Tanda na kasi nitong hayop nito eh. Game? Game! Yo! Sinabihan niyang addict ni Ice Rocks. At nung battle nila, halata nga. Kasi nangangapa ka pa nga ng panga at panay sa panga, mga bara. Di makapagsalita ng maayos, parang bata. Pautal-utal, batak ata. Kung makikita nyo si Mike Joe, parang may kosa. Nung nakahit, lakas tama. Okay. Pero ganun talaga. Kasi yun na lang yung natatangi na paraan para ma-impress yung judges nitong banugaling tayo test, di baling bumagsak sa drug test. Palibhasa, bugbog palagi sa mga sapakan at batches. Kaya natural lang na magkakrak. Yang Joe, pag di na kayang tumanggap ng punches. Oo, user. Kaya kahit OFW sa Japan, sa pinansyal, nalalaktong Joe. Pero pasalamat ka pa rin, di ka nahuhuli, buti malapit sa laktong Joe. Kaso sa kanila, nagtataka na yung mga tao tuwing pumapasok siya ng kwarto, laging naglalak yung Joe. Tapos paglabas ni Gago, laging naglalak yung Joe. Ay so! Kaso sayang lang, drugs. Kasi mga linya nito ni Gago, lamun sa akin tong black na parang champurado. Black, champurado. Brown yun, tarantado. Ano bang pinapainom sa inong bata? Ba't matumal ka sa talas? Tingin mo sa champurado, kulay itim, ganyan pag kulang ka sa gatas. Payo ko sa'yo sa battle rap, dapat may punto mang asarya. Dapat matuto magpakara. Mga banat pa naman, champuradong itim, dito marunong mang Alaska. Okay. Ang inang yan. O dito marunong mang Alaska. Kaya nga nagdanakaw nilang ng bara para maranasang mag-hype. Bakit? Ubus na yung mga naipon mong linya nung wala ka pang fight. Kala mo senaryo sa karaoke, yung galawan niyan, why? Pag wala na siyang nakareserba na pyesa ng aagaw yang mic, pues ikakanta kita ngayon. Sabi ni Looney kay Mark Grist, para kang prostitute sa luneta, another walk in the park. Sabi niya naman kay Ice Rocks, para kang puta sa luneta, ito'y walk in the park. O diba? Gayang-gaya, napakagago. Wala na yang maisip pa na bago. Tinira na ni Looney yung prostitute, tinira niya pa, puta, laspag na yun masyado. Bitch naman, nasa YouTube yung pruweba, di mo yun maitatanggi, Brad. Nung di niya na kaya na lumetra, inangkin ng sagad. Nagandahan siya sa puta sa luneta, kaya sinilid niya agad. Tanginang yan, sabi pa naman ng mga fans mo, malalim kang araw. Kaso lang yung corona ko, di mo maaring maagaw. Yung mga banat ko kay 30 at Slack 1, puro line making mababaw. Pero at least yung mga linya, pinaparody ko lang, ikaw buong punchline ninakaw. Tangina, sabi nila, madami daw tong quotable, talagang pang greatest of all time. Kaso, kupal ka ba, boss? Mapisngi yung meta ngayot shine. Sana nakuha mo yung sign na ako tata ko sa yung prime. Oo, ngayong katapat mo na yung mapisngi, wala nang babakat na jawline na. Time. Okay. Round 2 ni Class G. So parehas, ito parehas silang, parehas silang naging, parehas silang hindi nakuha yung momentum sa round 1. Kung time limit naman pag babasehan natin, mas mahaba yung kay Michael Joe. Ayun, parehas din silang may mga ineffective na mga bara. So hindi ko masasabi na na ineffective yung buong round 1 ni Class G. Meron lang part na pasok, may mga part na dead air, 'di ba? So siguro sa round 1 general na lang siguro, no? Kumbaga overall. So I think lamang si Class G dito sa linis ng performance. 'Di ba? Sa linis ng performance lang talaga yung pinaka nakikita kong nilamang ni Class G dito. So sa mas siksik din yung mga bara niya kasi mas maikli yung performance niya kaysa kay Michael Joe na nagkaroon ng mas mahabang spitting time, 'di ba?
So, I think wala na akong ano, yung jawline, yung mga angulo, sa akin lang naman, yung mga napiling angulo rin ni Class G dito against Michael Joyce, hindi rin ganoon ka-epektibo eh. Pero, yun nga, lamang sa linis ng performance si Class G, kaya bibigay ko yun sa kanya. Score na 8-7. So, 8-7 muna, ganun lang muna kababa. Baka magulat tayo sa round 2 entry ni Class G, maging halimaw eh, diba? So, 8 muna yun, 8-7, Class G, round 2. Tinitira mo pa yung bang iniinom ko na gatas? Ganyan pare, magaan. Bakit? Bakit ang slow mo? Ano iniinom mo ng bata? Yo! Bobo ka na champion! Olats ka sa dayo! Para sa'yo site yun. Malakas ka, gago! Tingin ko sa'yo spray, bygone! Bata ka lang, boy! Kaya mamumupo sa akin tong bata, ako'y class advisor! Kupal ka na pa-hype, boss! Sabi mo, boss! Kupal ka na pa-hype, boss! Kaya kay Joe, lagay mo! Anong klaseng match to? Sa action, Chipipay style mo. Zaido, laban sa classic ng Japan. Daimos. Ano highlight ng life mo? Virgin ka sa motos, ganon? Tapos bibigyan kita ng talo. Ako ang sisibak sa G na parang Cyclops. At hoy, bakit lagi kang galit? Ha? Galit na galit. Tila iiyak at serious. Chillax ka lang, dude. Hindi ka mabangis kapag galit. Hindi ikaw si Hook. Isipan mo'y loose. Gago. Ang trip mo ton, incredible, pero capable mo lang ay Bruce. Di ka nakakasugat. Gasgas lagi ang rat-rat. Galit mo'y panay lang daldal at dakdak, walang batbatang satsat. Oh, ulit-ulit na pagrarap. Yan ay disenyong pang tatrap. Kasi kahit sumapi pa si Tipsy, di pa rin ramdam ang pagkarat. Laglag, lagpak. Totoong nalaglag ka sa Rusi. Kaya pala puro mad yung speed kasi nakalagkad ka sa putik. Pusi. Kung may punches man ang galit, yung sayo pang newbie. Suntok mo malatomi. Mahinang klase ka ng Fury. Tommy Fury. Tommy Fury. Kapatid ni Tyson Fury. Diba? So, yun. Boxing reference yun. Mahinang klase ka ng Fury. At galit ka rin sa matataba. Sik pang newbie. Suntok mo malatomi. Mahinang klase ka ng Fury. At galit ka rin sa matataba. Sa bagsakan kay Rapia, naging Angry Bird sa baboy. Pues yari ka sa akin, boy. Ika'y minalas na ibon. I-ex ko yung bird na para bang si Elon. Robot na ako sa nihon. Isa ka lang batang matabil. Kaya walang kwenta yung hate kahit sagarin. Hindi uubra yung simpleng rage against the machine. At nagjo-joke ka na rin. Medyo nabawasan na yung puot. Kaso, dulot lang ay unhealthy life. Kasi nag-iisip ka ng joke every day and every night. Glenn, mas madalas ka pang mag-isip ng jokes kaysa makipag-usap sa akin. Sabi ng pobreng wife. At ang sagot niya ay, you're joking, right? Gago! Joke mo, 4-bar setup, tapos yung punch, bobo! Kasi fourth line lagi ng class, ropor! Okay. Patawa mo, old school! Wala yan sa lolo ko! Patawa ko, Matt, Rife! Walang hilaw sa pondo ko! Trying hard ka na comic bro! Kung may rango mga baduy, kernel to! Kasi ang corny mo! Ako, kahit magpakabaduy, lalabas mitikuloso magsulat. Kahit knock-knock joke lang, delikado ako, Brad, kasi Heisenberg, I'm the one who knocks! Utak mo ay whack! Sa matataba ay may hatred, pag-iisip mo na sablay.
Kung payat sa'yo ay Angel, pues hamanda kang umaray sa aking weapon na pang terror. Mamamaalam ka na bay, ito'y Deadpool sa fat shamer, gamit pang katay kalansay. Bye, bye, bye! At ang pangalan niya ay Triple G. Real talk. Kaya sa punches daw ay sanay. Okay. Panay. Kasinungalingan lang yan, bay. You are not the boxer. It's all just a lie. Lie, la, lie. Lie, la, lie, la, 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 lie, 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 la, lie. The boxer. Lap trip ka lang, bay. Dahil ako'y taga-Japan. Ako'y legit dapper cards. Sa Japan pa nagmula, naggala. Para pagtawanan ka sa muka, 1,000, 1 tuwa. Champion ako! Yan ang lagi mong ngawa. Hindi ka pa nahihiya? Tinalo mo yung bulol. Tinalo mo yung bulol sa labang gamit lamang ay dada. Kaya hindi mo pwedeng ipagkaila na na-outrat mo lang si Kid. Okay, sasabihin ko pa lang sana na si Good Kid yun, si Good Kid yung tinutukoy niya, tapos wala, nabanggit na ni Michael Joe dito agad. Kasi hirap siyang magsalita. Kaya ito na ang ganti. Pagkagapi mo nakatagta. Kung nalagpasan mo yung Kid, humanda ka sa matanda. Ina mo ka. Mabait lang si Good Kid. Masamang tao ako. Buong pamilya idadamay, pati magiging anak mo. Ngayong saling lahi ba ang tawag, pagpati apo mo, ginalaw ko. Mabait lang yung si Good Kid. Iba si Michael Joe. Bituka ko halang tol. Kung nakalagpas ka sa good man, humarap ka sa walang soul. Bistado ka ulol. Hinabaan ko talaga ang route ko. Para di... Bistado ka ulol. Binuko, nabuking ka na ni Slap. Umaray na paupo. Natapat ka sa matigas. Ikaw ay nabuko. At ito pa ang totoo. Nagbibigay ka ng angle laban sa kakosamot ka grupo. Dumi ng tinuring mo na brother. Palihim na tinuturo. Patago na ang inunguso. Dahil ang site, ako muna. Dumi ng tinuring mo na brother. Palihim na tinuturo. Patago na ang inunguso. Nagtatae na backstabber. Puro palikuran ng tungo. Sa likuran berdugo. Doon ka lang mahilig mga rat. Tipong may gigil mga gat. Pag nandyan na ang kalaban, tahimik ka agad. Para ka si lip cram. Walang ipin sa harap. Aklab. Kung mambuburat patago, dapat boy si baking ka. Toxic sa liga. Kung mambuburat ka, dapat live. Mala Robin Padilla. Boring, mahina. G. Internet gangster. Sa net ka lang grabe mag-angas. Imahe mo'y nabuo sa computer. Doon ka lang may boses at lakas. Sa realidad, hindi pwede sapagkat itong si G ay magaling, kaso peki ang lahat. Yo! Okay. Ganun pa rin yata ka ni Michael Joe. Mahaba pa rin yung rounds niya. Yan, kung ano man yun napuna ko sa round 1, naulit lang, no? Kumbaga, duplicate lang talaga ng round 1 niya, yung round 2 niya. So, ineffective pa rin. Mahaba pa rin yung rounds. So, ganun. So, present tayo kay Class G. Ang haba ng rounds talaga. Mintik na yan. Pinanood ko yung mga battle sa 052. May tanong lang ako, Utol. Ba't ayaw niyong magbukas ng ilaw? Ang dami-dami niyong sponsor. Ang didilim tuloy ng mga video nila sa YouTube. Black and white lang yung makikita niyo na color. Meron dun mukhang bata, sinisigaw-sigawan ni Aklas. Para akong nanonood ng horror. 052 Rap Battle League. Ang liga ng mga tanga. O putang ina ng liga nyo! Ang didilim ng upload nakita ko. Paano hindi ko kayo sasabihan ng tanga? Ayaw yung paganahin, bumbilya nyo! Okay. Mga bobo ang pukin ng inan to! Eh, mad na talaga ako, mad. Galing mag-wordplay. Putik, mad. Parang gago, no?
Gusto nyo, 052 versus Motos Battle League na lang ano? Yung host nyo na si Double D, pag binatibag ni M-Site, pwede na kamo magretiro. Yung Batman na akala mo kung sino, itapat nyo nga sa mga Joker namin kung talaga nga bang superhero. Ikaw yung Zinc at Yeo, pagsasabayin ko ora mismo, magkakasama na sa nicho. At kung gustong makipagpukpukan ng blacksmith nyo, pakisabi may katana kami dito. No, nag-react kahit talo si Katana. Panis eh. Kaso wag na. Kasi mukhang hindi naman yan sanay makipagdurugan palagi. Lalo na kung sugudan madami. Nakuhanan nga lang yan ng isang kapamilya, umiiyak na. Paano pa kung ubusan ng lahi, di ba? Kapamilya, nakuha na isang kapamilya. Yung linya ni Mot, no? Eh yun kasi yung sinasabi na ninakaw daw ni Mot, pero di ako naniniwala eh. Na baka lang, magkaiba naman kasi ng concept. Magkaiba ng concept. Pinakinggan ko na rin yung ano eh, yung setup ni Class G tuloy. Yung setup ni Michael Joe sa setup ni Mot eh. Magkaiba, hindi siya talaga ano. So, ewan ko, kung kayo is naniniwala ko yung nanakaw yun, di yun yung paniwalaan nyo. Pero ako, para sa akin hindi siya ganun ka ano. Yun lang. Hindi naman yan sanay makipagdurugan palagi. Lalo na kung sugudan madami. Nakuhanan nga lang yan ng isang kapamilya, umiiyak na. Paano pa kung ubusan ng lahi, di ba? Pero wag na natin pag-usapan yung kapamilya. Pag-usapan na lang natin yung pagiging online rapper niyang Mike. Ang galing nung naisip niyong idea, dinaig pa yung live. Imbis paramihan ng crowd reaction, paramihan ng like. Paano yan pag speed rapper ka, pabilisan mag-type? Ito, di ba? O, online rapper lang yan. Kaya yung gestures puro ganito, halatang sa keyboard babad. Tapos sa kalagitnaan maglalag. Parang yung storage tambak. O, i-monitor nyo ng mabuti, halatang pinilit mag-rap. Ganyan yung magagaling lang sa harap ng screen, pero sa screening, bagsak. Computer bars! Ganun mag-reference si Diwata Pares. Para di nakakaumay tikman. Totoo yung sinabi ni Ice Rocks. Next year, irrelevant, matik tignan. Tapos tuwan-tuwa ka, ang daming greetings sa mga reels at vidyan. Gusto mo, batiin din kita. Wag na kuya, nilipas din yan. Kasi mga punchline nito, baliwala. Kayang saluhin kahit tumama. Yung mga punchline ko kapag nariyan na, bumabagal ang ikot ng mundo, talagang tunganga. Yung Diwata nito, Pares, meriendang may mirinda sa gana. Kaso yung Diwata ko na Pares din, abrakosang may Mirandang kasama. Okay. Gagasgasan mo, standing ko. Yun bang plano mo, mamemerwisyo? So baka sabihin nyo, di ko na-gets yun ha. So Diwata na kanta ni Abra tsaka ni Chito. Yun yung sinasabi na, yun yung ginawang reference ni Class G. Kaya Abracosa tsaka Miranda yung sinasabi niya. Si Chito Miranda tsaka si Abra. Diwata nito, Pares, meriendang may mirinda sa gana. Kaso yung Diwata ko na Pares din, Abracosang may Mirandang kasama. Gagasgasan mo, standing ko. Yun bang plano mo, mamemerwisyo? Eh kung di lang promo yung ibang laban ko, hindi lang dapat to 7-0, tapos itatapat nyo ako sa primitibo? Bumalik ka sa liga ni Vinci Tito kasi hindi taga-Tites ang sagot sa pinaka-tight na MC dito! O 052, Tites, artikulo, rap lines, kung san-san pa nang galing na lungga, pwes di ako lumaban sa eksperyensyado, marami na akong labang malubha. Isa lang sinisigurado ko ngayong gabi, lahat ng paghihirap mo kapus pa, at makikita yan sa husga na kahit gaano karami pa yung pinanggalingan mo sa pagkatalo lang napunta. Tapos na. Okay. So, buto na lang, nag-8 puntos ako sa round 1 ni Class G. So, sabi ko sa inyo, 8 mo nang pwede kong maibigay Class G sa round 1 kasi pagdating, kasi mali. Kasi, baka sa round 2 is mag-ibang anyo si Class G and yun, as expected, kakaibang Class G yung nag-perform sa round 2. Hindi ganito yung performance sa round 1 di ba? Sobrang flat yung round 1 niya, walang curves, walang malakas na linya,
kumbaga linis ng performance lang talaga nagkatalo. 'Di ba? Kaya yun sabi ko sa inyo sa round 1, ba linis na lang linis ng performance ni Class G yung naglayo sa round ni Michael Ju sa round 1 eh. Pero yun, maganda pa rin naman yung naging performance ni Class G doon. Pero para sa akin, ang pinaka-category lang talaga na naglayo doon is yung linis ng performance. Pero pagdating sa round 2, ayun na, ibang Class G na yun. Agresibo na Class G na. Pasok na yung mga references niya. Nagustuhan ko yung 052 versus Motus na reference. Ganda nun. Yung Blacksmith na ikatana kami dito. Tapos yung Diwata mo Pares na may merienda na may mirinda. Yung sa akin Pares ko Abracosa na may Chito. Tain ang ganda nun. So overall na lang din para mas maging mabilis tayo sa review natin na to. Round 2 9-7 in favor of Class G. Ibang Class G yung nagpakita sa round 2. And sana sa round 3, mas malakas na Class G pa. So, ayun. Rounds 1 and 2, Class G na yun. 8-7, tapos 9-7. So, 14 to 17. Tama ba ako? So, tama. 17 to 14. First 2 rounds, Class G na tayo doon. Round 3. Siguro formality na lang yung round 3, pero pakinggan natin. Binanggit mo pa si Ice Rock. Nagsiselos ka, Brad. Kasi si Ice, tomboy, pero may anak. Ikaw wala. Daig na daig ka. Tomboy na walang anak. Ina mo ka? Tomboy! Huwag mo nang binabanggit si Looney. Wala na sarap battle yung panot. Gago. Wala na sarap battle si Looney. Pinagretiro ko na yon. Di ba? Yung battle namin, cry for help. Ako lang yata ang nakapuna. Yung mamang maghapong nagtatalon, nagbabad si aircon, ayun, pinagpahinga ko na. Kasi di ba sabi niya, ayaw niya na mag-rap, gusto niya na lang manood. Ako'y mapagbigay lang naman. Kaya yun siya, nag-review na lang. Yo, Motus Gang! Game! Speaking of idol, nakipagbugahan ako kay Loons. Ikaw, sip-sip naman kay Sur. Umasa ka ng aking move. Tamang dikit ka at pa-cute. Piling close pa at pa-cool. Pareho tayong pan-prad. Iba lang ang center mong view. Pagiging Elmer ko Glock, pagiging Elmer mo glue. Ooh, puro nice. yabang tong full. Ganda nun. Hilig mo makipagpataasan. Larawan ng kababawan. Gusto mong makipagpataasan? Pues sa akin masasalang. Kababaan malalaman kasi si MJ nag-aeroplano. Iba tayo ng kamalayan. Kasi para sa balagtasan, bumababa pa ako kada laban. Pwede Okay. ko subukang ibaba. Aking halaga ay bawasan. Pero dedikasyon ko sa gawa, hindi matatawaran. Kasi hindi ako naghihingi ng TF. Sining ko hindi dapat bayaran. Respeto, dignidad. Inaani ko paggalang, samantalang ikaw dupang kasamarks. Kupal, pangpusali ang galawan. Buraot sa damit. Buraot sa damit. Kadiri, patay gutom at gahaman. Iba tayo ng imahe. Isipin mo ng marahan. Iba ang may class lang sa pangalan, sa merong class ang pangalan. Okay. Mga plano mo basahan. Kasi kung aim mo cap, shot sa based on job, shame on that. Pagkat malapit ang lumalaban, yung rage mo, fuck, dedo at kung usapang pagkamatay, yung name mo, chak. I give pain so bad. Bayo ko, luma, lapat sa ulo, mala retro cap. Let's go, Brad! Pag nasaniban, malanigan kay Glenn, dala ko'y baseball bat!
At eto, swak. Yung mga tropa ni Rapian, tinitira mo na sa chicha masiba. Yan ay bullshit. Ikaw nga sa food sponsor ni M-Site, tumutodo, sumusulit. Yan tuloy, yung sisig repeat. Hindi na boy umulit. Pa, everybody knew it. Everybody knew it. Na pagdating sa libreng chibog, lumalabas, tinatago mong kamandag. Nung narinig mong sisig repeat, tinagtag mo ng padagdag. Kuya Paad, Kuya Paad, Kuya Paad. Kupal ka, Brad. Pagiging PG sagad. Lolo ka sa McDonald's ad. Kasi pagdating sa kainan, G na kaagad. Pinakamadalas ka ring makitan sa supot nagsasalin. Sa McDo, lolo ka ngamin. Kasi pagdating sa balutan, meron ka rin. Geng ka sa kanin. At kay Nego hanep. Pinahinto mo siya sa pagrarap para manatili kang lamang. Sobrang yabang na mangharang, halatang timang naman. Saan kayo nakakita ng gatekeeper na nagbibigay ng 100? 100 lang ang inilabas. Tapos gusto mo manahimik na siya pagtapos? Diyan pa lang, alam ko nang magkaiba tayo. Kasi nung ako naglabas ng 100, pinasigaw ko mga tao. Gago! 100 piso lang ang nilabas. Kala mo kung sino nang makautos. Paano pa kaya ako na 100,000 na nauubos? Pero hindi ako naniningil. Kusa akong ginagawa yung G. Masaya akong naninira ng karer. For free! At kadiri ka for real. Hinamon mo si Balakid kasi pinuri niya si Nego. Ayos ka din eh, no? Nagwala at nag-amok ng dahil lang sa selos. Puta engot. Kaya deserve mo na masinzone. Real talk. Isa kang manipis at bitter. Paano ilalabas gatilyo kung mabilis ka na matrigger? Buwisit! Nice. Wala akong pake sa bromance nyo, par. Aking hakbang ay sagpang gamit obrang brutal. Payo ko lang tugar. Lagpasan mo muna yung MJ na may pangil bago yung Jordan bungal. Okay. Pricing. Okay lang yun. At ang motto mo ay battle rap is life. Puta, wala kang silbi. Ako hindi. Araw-araw may trabaho. Kasama ko, barkada ko, pag Sabado, lasing. Pag Linggo, mamamasyal. Banding sa wife ko at kids. Pag naimbita, babattle pa, tuloy bakasyon ko na rin. Ganyan ang buhay ko, all set. Nasa good spot na. Habang ikaw sumisetap at nag-o-on the spot pa. Puta, battle rap is life. Gago. Isipin mo yan. Sobrang pathetic mo man. Kung battle is your life, yung buhay mo, libangan ko lang. Tong Si ina. buhay mo ay sa battle umiiyak. Tong ina, ito yung pinakamalakas. Kanina ko pa gustong sabihin, ito yung pinakamalakas na round ni Michael Jo so far. Ang linis pa, wala pang, ito pa yung ano, wala pang stumble, wala pang choke, no. Malinis tuloy-tuloy, tapos nagustuhan ko yung ano, yung concept, pinakinggan ko na mabuti, no. So far, ito yung pinakamalakas na round ni Michael Jo. Ikot, achievement mo'y bars, multi, simile at real talk. Try mo ring mag-isip, Bok. Hanggat battle is your life, hindi masisecure ang dream mo. Kasi anytime, pwede yang mabito. Lumabas ka sa battle rap, Glenn. Paunlarin, ibang skills mo. Kasi hindi lahat ng battle rapper singpalad ni Sinyo. At Yes. yung dream mo, Totoo naman. No, hindi lahat ng battle rapper. Tama naman, no? 'Di ba? So, hindi na ako mag-iisa-isa, pero alam niyo naman siguro yung pinupunto ni Michael Jo dito, no? So, I agree, Michael Jo. battle rapper, singpalad ni Sinyo. At yung dream mo, sana pangarap. At hindi yan panaginip para manatili kang dilata sa realidad na kasilip. Sining hindi dapat bayaran, pero palaging iisipin na maraming bayarin na di kayang bayaran ng sining.
time. Gagi, ang ganda ng ano niya dito. Real shit, no? Real shit. Hindi naman sa hinahype ko yung round 3, no? Pero ito yung pinakamalakas na round ni Michael Joe. Kung sa first 2 rounds, sabi ko, layla yung performance, mahaba yung round, ineffective yung angles or references. Diba? Yun yung mga nabanggit ko, diba? Pagdating sa round 3, yes, oo, mahaba pa rin yung round. Pero since na enjoy ko yung mga verses niya kay Glenn dito, kay Class G, effective eh. Hindi ko masasabing ineffective yung mga angles or references na ginamit niya dito. Para sa akin, ang ganda nung latag niya, sobrang linis. Ang ganda ng concept niya, ang ganda ng punto niya. Ang lakas ng mga haymakers niya dito. Although, yun nga, sabi ko nga sa inyo, mas klaro sa akin yung mga ganitong klaseng walang reaction yung crowd kasi mas na-absorb ko ng malinis, ng malinaw yung ganung mga bara. Kaya para sa akin, props dun sa round 3 ni Michael Joe. Tangina, ang ganda ng latag talaga. Nagustuhan ko yung latag. Sobrang nagustuhan ko yun. Ang ganda nung pagkakagawa niya dun sa mga linya na yun. Kung paano niya pinagtagpi-tagpi yun para maging punchline para kay Class G. Classic na Michael Joe yung round 3, men. Real talk. So, although hindi siya ganoon kabigat, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na mabigat yung round 3 ni Michael Joe, no. Ang sabi ko lang, effective, no. Kaya ang pinaka-comment ko dito, kailangan pa rin maging handa ni Class G sa ganitong klaseng Michael Joe, 'di ba? So, kung mauulit ni Class G yung performance niya sa round 2, possible ibigay natin ulit sa kanya yon. Pero kung ang magiging performance ni Class G dito is yung katulad ng round 1, no-brainer na din ibibigay ko kay Michael Joe yung round 3. Kaya pakinggan natin ng mabuti yung round 3 ni Class G dito. Panginang yan, wala daw makapala sa pag-rap. Aba, tanga ka. Kung ganyan yung skills mo, wala talaga. Ang damay pa. Pag si Michael Joe yung kalaban, asahan nyo na. Marami yung bombang handa. Talaga namang sobrang ganda ng mga obra at katha. Kaya nga madalas kinikilig yung mga lolang fans niya. Pinaka hindi nyo yan makakalimutan na kalaban kasi nga sobrang tanda. 40 ka na. Tangin na tumanda ka na't lahat, di pa rin nakapag-flip top si Gago. 40! Biruin nyo meron ng renta sa edad, di pa rin nakakuhang espasyo. Nice. Pag naging rookie ko sa flip top ko, sa sobrang tanda, nakakaya ng tawagin na bago. Kaya nga ayaw yan ilakad ni Sight, baka mag-walkman siya, mag-walk out yung mga nag-walking na tao, tarantado. Tsaka hindi na nito kayang sumabay. Malamang kahit siya, aminado. Tataya ko pati pato. Pag si Mike Joe nakisalo sa aming bago ang timano pahiyato. Pinabatil nga to sa sunugan kahit paano yung resulta laging talo at dihado, pamihado. Paano nga naman sasabay sa liga ni Mike Swift kung yung taon na ring Gago wala na sa kalendaryo? Maiba ka. Pinagtawanan to ni Looney, Abra, tsaka Apex dahil sa katangahan niyan mag-rhyme. Talaga namang nice one! Alam nyo kung anong nirhyme niya sa blackboard? Alam nyo kung anong nirhyme niya sa blackboard? No. Young Joints. Youngstown. Oo, nirhyme niya yung blackboard sa Young Joints. Tapos nakuha pa yung panalo. Lakas mo mang uto. Pues sa akin di yan uubra, sanay akong makipagbunok. Makikita nyo tong madaming bale parang nasangkot sa gulo. At kaya pala gumamit siya ng Young Joints kasi malambot yung bunbunan. Youngstown, baby! O, Gago. Diba? Epektibo to sa lahat. Habang kung si Joe panay lang choke, lahat antok, tas anlambot. Parang supremong walang panload. Walang karisma kaya hindi kaya magpatawa at ang ina wala ng hope. Nakadikit na sa pangalan ni Mr. J. O.E. na wala siyang K para mag-joke. Okay. O tangin ng estilo yan. Round 1 to 3 wordplay lahat. Dinayo lang naman to ni Looney at Saito sa Japan, hindi dahil angat kundi dahil bayad. Dahil doon natutunan ko hindi pala dapat laging sagad. Ito nga oh, nakilala kahit di siya well-rounded, ang kanyang gamit lapad. Pero nung nakalaban niya si Looney,
Doon na nagsimula na yung mga tao sumipsip. Ang galing nung Michael Joe, pwede ng pang flip top, more battle, tol, respect. Pero pag in-inspect, hindi naman rekta yung mga bara niyang siksek. Okay. Inaabangan ng mga tao tong OFW, tapos wala man lang pasalubong na bitbit. Shit! Rep in Japan? Kapal ng mukha, no? Rep in Japan kahit OFW lang. Grabe! Sa sariling bansa niya ay iwas. Para lang masabing kakaiba siyang MC, nagpakabanyaga ang tigas. Eh kahit gamitan ko lang to ng presensya, tsaka ng yabang na likas, hindi uubra yung inuwi nyo galing Japan pag tinapat na sa angas ng Pinas! Okay, inuwi yung Japan, so inuwi, no? Tapos angas ng Pinas na si John Riel Casimero. So boxing ulit na reference. So kanina may Tommy Fury na reference si Michael Joe sa round 2 ata yun. Or round 1, I don't know, nakalimutan ko na. Tapos ngayon naman, si Class G naman yung may reference ng boxing or ng mga boxer. No? Si Naoya Inoue, nilaro niya sa Inoue yung Pinas. Tapos angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Pwedang ko lang to ng presensya, tsaka ng yabang na likas. Hindi uubra yung inuwi nyo galing Japan pag tinapat na sa angas ng Pinas! Kaya ano na, copycat na TPCD. Pinakita ko na ngayon na wala kang kaya dito, boy. Pinalamon lang naman sa akin to ni M-Site para yung karir ko magtuloy. Umuutong Nagaya, galing Nagoya, ayan Nagoyo ka tuloy. Tayo. Okay, so hindi man ito yung ina-expect kong performance ni Class G sa round 3. So bakit hindi ito yung ina-expect kong round 3 na performance ni Class G? Kasi round 2 niya malakas na eh. So I'm expecting na mas magiging malakas pa yung round 3 niya compare sa round 2. Pero it turns out na yung 2 and 3 para sa akin is parehas. So kanya pa rin naman yun. Hindi ko naman sinasabi na tawag dito. Hindi ko naman sinasabi na mahina yung round 3 ni Class G. Naging ano lang, siguro nag-expect lang ako ng mas matataasan niya yung round 2 niya sa coming to round 3. So yun lang siguro. Pero kanya pa rin yun. Pinakamalakas na round ni Michael Joe yung round 3. Pero wala eh. Mas malakas yung handa ni Class G dito sa round 3. Kaya para sa akin, kanya yon 899. So that's 26 ata. Tama. 26 points for Class G. Kay Michael Joe naman 778. That's 22. So 26 to 22. All 3 rounds Class G. Malinaw yun para sa akin. Pero props sa round 2 and 3 ni Class G. Halimo yung round 2 and 3 ni Class G. Yung round 1 niya parang pinakabuelo niya yun eh. Kay Michael Joe naman rounds 1 and 2 ineffective. Diba? So, ayun. Kung ano man yung nasabi ko sa 1 and 2 ni Michael Joe, yun. Pagdating sa round 3, ibang Michael Joe na yung nagpakita. Although, malakas yun, hindi pa rin enough yung round 3 ni Michael Joe sa round 3 ni Class G. So, yun. Sana na-clarify ko or na-justify ko na maayos. So, all 3 rounds, Class G. Hantungan po! Yun! Pero ang boto ng hurado, 3-0, magingay para kay Class G. Shoutouts kay Michael Joe. Shoutout kay Michael Joe, sobrang veterano. Nung pinagbigyan niya pa lang yung battle, natuwa na rin ako nun. Shoutout pa rin kay Kuya Michael Joe, no? Shoutout sa Killions, kay Kuya Aldrin. Yun lang. Salamat, Kuya. Shoutout kay Tommy. Sayad. Yo, 3 rounds para sa akin ako ni Class G. Parang lamang si Class G sa lahat ng aspeto, pero ang gaganda rin nung angles ni Michael Joe. Parang kung merong babaguhin siguro yung mga 4 lines niya, mga 4 lines na setup niya pwedeng gawing 2 lines lang and vice versa. Parang yun lang yung kailangan ilutin ni Michael Joe. Solid. Round 1 bigay ko kay Michael Joe. Solid yun. Pero round 2 at 3 malinaw kay Class G. Siguro hindi siya gaanong sobrang technical pero simple lang pero parang alam mo yun, parang
rekta eh. Tsaka yung hindi lang rekta, kundi rekta tapos ano pa, talagang tumama. Si Michael Joe naman, okay pa rin. Yung writing niya solid pa rin. Pero medyo naging reach siya, lalo na round 2, 3. So, pero si Class G, yun, para gaya na sinabi ko, mas talaga, mas mapaminsala. Ayun. Round 2 at 3, Class G. Yo, Laya. Piloto ko si Class G, pero yung round 1, boto ko talaga doon, Michael Joe. Yung round 2, parang pwedeng Michael Joe eh. Ang naging ko lang, minus point sa kanya, sobrang haba. Parang 2 rounds na yung round 2 niya. And then nung nag-spit naman si Class G, parang nakuha ni Class G yun. Tapos round 3, nung nag-spit si Michael Joe, parang Michael Joe na rin. Pero nung nag-spit si Class G, parang na-overpower niya yung Pero ang ganda pareho nung round 3 nila. Oo, so, tama. parang rounds 1 and 2 ay Class G. Round 1 sa akin, Michael Joe. Congrats sa ulit. Okay, so that's it, no? Pinakamalakas talaga ni Michael J yung round 3 para sa akin, no? Para sa amin na mga humatol ng battle na to. So, ayun. That's it. Nakadalawa na tayo ngayong gabi. So, 11:30 na ng gabi. At I think we need to take a rest na. So, ayun. Wala na akong sasabihin pa, no? Wala na. I think nasabi ko naman na lahat during the battle. Kaya, kita-kits tayo. And alam ko, ang ininext ko dito is Vinsane Reload o yun natin in-next ko. I don't know, pero kung ma-upload man yung 2x2 finals, isisingit natin yun dito. So ayun, okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.